Ngayon nga po, dumako tayo. Isa nga po sa ini-endorso ng PDP Laban, mga kababayan, ay walang iba kundi si sino? Sino yung narinig nyo sa balita? Ayan, i-comment nyo dyan. Ayan, walang iba po kundi si Philip Salvador, mga bossing. Ipe Salvador, mga kababayan. So, senador nga daw po. Una, si Tolentino. Ayan, Ipe, Go, Bato, Tolentino. Yan yung apat, no? Na, kumbaga, sinasabi nila na, ito, ang mga pambato namin sa Senado. Ayan, si Tolentino, medyo ano na ako eh. Medyo parang hindi ko malaman kung ano ba talaga yan tao na yan. Kung nasa side ba. Minsan nasa side ng Marcos, minsan nasa side nung Duterte. Pero ang tumatak sa akin yung naging side niya kay Kibuloy. At yung isa pa yung sabi niya, hindi yata na pag-aaralan. O kumbaga parang ganito, parang medyo may quote siya, no, doon sa mga lawyer ni Kibuloy na hindi direct na sinabi, mga bossing, na pwede naman nilang ano yun, kumbaga i-quash, no? Yung warrant of arrest. Ganon something. So sabi ko, medyo ayoko ng ganito. So kaya hindi ako. Anyway, rekta tayo kay Ipe, mga kababayan. Si Ipe, mukhang nakikita ko naman mabait. Kaya lang si Ipe din yung nagsabi nung, kayo mga basher, baka kayo mategi kayong lahat dyan, kasama pati ako. Kayo mga basher, mategi kayo. Natandaan niyo po ba yon? Natandaan niyo yon, mga kababayan? Yung kayong mga basher, no? Mamatay kayong lahat. Sabi ko, tawa-tawa ako. Parang, although nung panahon na yon, kumbaga, medyo na-jujulol pa ako sa kanila eh. Medyo okay pa eh. Kung marirealize mo, sabi ko, napakababang naman nung banat na yon kung ngayon ko nare-realize. So mga kababayan, ano sa tingin nyo? May pag-asa si Ipe? Ako tingin ko kung ngayon ang pagbabasihan, malabo po. Bomalabs. Lalong-lalo na po fresh po yung nangyari sa atin kay Binoy, mga kababayan. 'Di ba? Fresh na fresh po, mga bossing. So syempre, unang iisipin niyan, mga kababayan, na wait lang. Nung isang beses, bumoto kami ng tatits, tapos ang naging trabaho sa Senado mag-lawyer kay Kibuloy. Hindi ko direktang mag-lawyer. Yung kumbaga super pagtatanggol lang pala ang gagawin kay Kibuloy. Hindi na inisip yung mga nagsasabi na sila ay nabiktime daw po, di umano. Di ba? So fresh na fresh po sa ating isipan yon. Kailan po ba ang eleksyon? Next year na po. Mga bossing, isang taon lang, no? So sa madaling salita, napakatagal mabura sa isipan ng mamamayang Pilipino na bumoto tayo ng artista tapos palpak. So hindi malayo na ganito din ang mangyayari, no, kapag ibinoto natin si Ipe, mga kababayan. Sabi kanina nanonood ako kanina doon kay Chris Ulo. Sabi, hindi nga nanalo ng yan. Yung mga mabababang posisyon. O tapos ngayon, national naman ang mapagtitripan. Sa national naman tatakbo. Sabi naman nung kaibigan ko, bakit ganon sa Pilipinas? Kapag yung tipong wala ng mga movie, medyo nalalaos na, ang bagsak ay maging politiko. At tapos, eto na mga botante, boboto dahil artista, dahil kilala, mga kababayan. Sabi ko, wala madaming ganun Pero ngayon, ang mamamayang Pilipino ay unti-unti na pong kumbaga unti-unti nang natututo ng pumili ng maayos na politiko. Ayan. Di ba? Sabi pa doon, Bulacan, talo. Tapos
Saan ba yun? Bulacan. May isa pang nabanggit eh, Talo. Gano'n po. Nakikita ko po kasi diyan mga kababayan, magiging talagang Robin Padilla 2.0 yang mangyayari na yan. Kung si Robin Padilla, ang napapansin natin sa kanya mga bossing, na parang nagiging lawyer ni Kibuloy, mga boss, sabi ko nga sa inyo 'di ba? Dapat kapag senador kayo, gumit na kayo. Wag na wag niyong ipapakita sa taong bayan na kayo ay o wag hayagan, no, na ipapakita sa taong bayan na kayo ay may pinapanigan at pinapanigan nyo dahil kaibigan nyo, dahil um, nakasakay ka sa chopper, dahil nabigyan ka ng ng airtime sa SMNI, gano'n ang mangyayari. Kawawa, no? Kawawa yung mga nasa kabilang banda o yung kalaban o yung mga naghahablak Kibuloy. So kung yun, ngayon naman po, eto nakikita ko naman po mga kababayan, dahil madami pong lumilitaw ngayon, madaming nagiging butas doon sa panahon daw po ng panunungkulan ni PRRD mga kababayan. So siguro, iniisip ko, naku si EP kaya, baka si PRRD ang ipagtanggol habang nandoon siya sa Senado kung mananalo, no? Kung mananalo po mga kababayan, yun ang tanong, kung mananalo. Tingin ko talaga bumalabs dahil talagang fresh na fresh pa sa isipan ng taong bayan yung kay Binoy mga bossing. Yung kay Binoy. Ano ba sinasabi ni Ramonito? Hindi ko na makita Fresh na fresh po yan. Siguro nasasaktan si Ramonito. Siguro siya yung unang-unang boboto dito kay Ipe. Mga kababayan, kaya galit na galit sa atin. Sorry sa word, pero sa mga movie, hindi ko na binasa yung mura ha. Sorry sa word, pero sa mga movie, walang aral at barumbado siya sa mga role niya. Sa totoong buhay pala, lalo na sa Senate, mas malala pala sila pala siya. Si Binoy to, no? Hindi showbiz ang yan, totoo. At yung sinabi din po ng kaibigan ko, no? Na bakit ganoon? Kapag ang mga artista sa Pilipinas, sa inyong bansa, nalalaos, biglang nagiging politiko ang takbuhan, mga kababayan. Sabi ko ganoon talaga Pero unti-unti na po talagang natututo ang taong bayan. Sabi ni Cesar Maltizo, kayong mga politiko na walang alam ay wag nang magpa-presscon o wag nang sumali sa politika. Ayan. Sabi ni Ma'am Kawamura Dayanara, ano ba sa palagay nyo gagawin ni Ipe sa Senado? Laos sa pelikula. Ipe tatenado. Ay, nako po, malamang ewan ko kung paanong pagpapahype ang gagawin ng mga DDS dito. No? Ayan na po mga kababayan, ito na po yung pinakahihintay natin, si Ipe tumakbo na po sa Senado, no? Kung ano yung mga sasabihin ng mga DDS vlogger dito para mapaangat si Ipe. Pero alam nyo mga boss, ang unang-unang hindi mga boboto diyan, no po, sa nakikita ko, unang-una mga kakamping, no? Unang-una mga kakamping dahil po kasi nung panahon na si Ipe, mga kababayan, talagang dikit na dikit. Hanggang ngayon naman, dikit na dikit kay Pangulong Duterte, mga bossing, sinabi niya, kayong mga basher, mamatay na kayong lahat. Di ba? Tama. Si Robin Padilla, medyo nangiti sa likod, natawa na lang no? So, syempre, unang-una po iyon. Unang-una po iyon, mga kababayan, na hindi boboto dyan. Pangalawa, loyalist. 100% loyalist mga kababayan. Hindi iboboto, no? Talagang solid Kung ano po yung mga ini-endorso ng ating Pangulo, yung mga loyalista po doon, straight lang po sila doon, mga kababayan. Pangatlo, yung mga pro-government. Kasi po ako, lagi kong hinihiwalay yung loyalista at hinihiwalay ko yung mga pro-government. Si Mark Ramos po kasi, mga kababayan, mataas po ang tingin sa mga loyalista. Sila po kasi, kaya ko hinihiwalay mga kababayan, sila po kasi yung tipong
Nakaupo ang ang dating presidente Marcos Sr., nakaupo diyan, nawala, na kumbaga pinapunta sa Hawaii, nandoon pa din po sila. Sila po talaga yung umangat, bumaba ang mga Marcos, loyal pa din po sila, mga kababayan. Tayo naman po, sa side natin, ako kabilang dito, sa Marcos supporter or government supporter, mga kababayan, tayo po yung medyo ngayon po, nare-realize natin na ang ganda pala talaga ng ginagawa ng ating presidente. Ayan, ganyan. So, second una, kakamping, hindi malabong bumoto yan diyan. Pangalawa, mga loyalista, napakalabo lalo. Pangatlo, yung mga government supporters, tayo, mga kababayan, sa nakikita ko lang po, diyan sa comment section, mukhang mukhang malabo na. Pang-apat, eto, ewan ko kung maniniwala kayo sa akin, Pang-apat, mga DDS. Mga DDS na matatalino. Hindi mo naman po pwedeng sabihin na, porket DDS siya, iboboto nila yan. Hindi po. Meron pong mga DDS na matatalino, na talagang artista, gagawin nito dito sa Senado? Halata naman kung sino-sino lang ang mga pinapatakbo nito. Hindi nila iboboto yan, mga kababayan. Sinasabi ko po sa inyo. Yung apat na yon, saan pa kukuha ng boto si Ipe? Baka malamang sa alamang yung mga aanga-anga na DDS. Yun yung yun yung mga boboto sa kanya, mga bossing. Okay. So 960 viewers, mga bossing. 52 minutos na din po akong nangangati yung ilong dito. Ewan ko kung bakit. Wala naman si Maharlika sa topic natin. Nangangati na naman yung ilong ko. So ako'y magpapaalam na po. 931 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na i-like ang ating video. Huwag nyo pong kalimutan doon sa mga bagong pasok po na i-subscribe ang ating video, mga kababayan. And tulungan nyo na din po kami na mag-share ng aming mga content na ganito. Ulitin ko po, iiwanan ko itong tanong na ito sa inyo. Kayo po ba, iboboto si Philip Salvador pag dumating ang 2025 election? Ilagay nyo na din po, Kung kayo ay boboto, ilagay nyo kung ano yung dahilan bakit nyo iboboto. Kung kayo naman po ay hindi boboto sa kanya, ilagay nyo na din, ang dahilan kung bakit hindi nyo iboboto. Pahabol, sabi ni Mohammed, may matalino DDS. Kahit pa paano, sir, meron naman po. Muli po, ako yung magpapasalamat na, and God bless po sa ating lahat.